Nakapaglatag na po ng kanyang saloobin si AA, si Mr. Atong Ang at ang kanyang mga abogado. Kaya sabi ni Mr. Atong Ang, hindi po kami mga kriminal. Kaming lahat po dito sa grupo. Kami po ay matitino namang tao. Wala po kaming ganyan. Nagpahayag na po ng kanyang saloobin ngayon si Gretchen Barreto. Isa lamang sa mga investors ng tinatawag na alpha members. Itong si Gretchen Barreto. Investor lamang po siya. Nakikita natin siya na nagtatalpak ng manok, nagbibitiw, pero wala po siyang kinalaman sa operasyon nitong sabungan at lalong wala po siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero. Noong nakarang eleksyon po ay kumandidato itong si Dondon, si Totoy. Humingi pa siya ng ayuda para sa panggasto sa kanyang kampanya kay Mr. Atong Ang. At si Gretchen Barreto po talaga ay hinihingan niya, kinakalampag niya ng ayuda at tulong si Gretchen Barreto dahil sa isang rason. Kapag nagbigay daw si Gretchen, ilalabas ang kanyang pangalan dun sa mga sinasabing mastermind. Ang ginawa po ni Gretchen, hindi siya nagbigay. Binlock niya itong si Totoy dahil sa pagpanaw ng isang kasama sa hanay, isang kaibigan, isang manager at isang tunay na tagapagtanggol ng kanyang mga alaga, si Manay Lolit Solis. Wala na po siyang sakit na mararamdaman, wala nang ingay, wala nang kahit ano, wala nang bashing, wala nang kung ano-anong komento kahit hindi siya kilala. Tahimik na po siya ngayon. Ang pinakamahalaga, yung wala na siyang sakit na nararamdaman. No more pain. No more pain for Manay Lolit Solis. Kumusta na po kayo ulit mga pinakamamahal naming mga kachika? Ginagawa po natin ngayon ang programa ay bumabagyo dito sa Pilipinas. Siyempre hindi magpapakabog ang mundo ng showbiz. Maiinit na chika at mga iskandalo at kung ano-ano pa po ang kanyang tatalakayin ngayon para sa inyo. Tama, Romel Chika? Tama, umulat, bumagyo. Meron kaming kwento para sa inyo. Rain or rain, di ba? Tuloy ang programa. Ano naman kaya masasabi ni Wendell Alvarez, aka Barikutot? Siyempre, bagyong-bagyo ang aming hatid sa inyo ng mga showbiz intriga at showbiz balita. Siyempre, kasama na ang bagyong opinyon. Ay! Bagyong opinyon, tama. Naku, talagang manggagawang Pilipino ka ngayon, di ba? Alam mo na kung saan mapupunta yan pagkatapos. Alam na yan. Ay nako, syempre po, kami pa rin po ang tinatagurian yung pampalimot ng problema, ng melangkolya, at kung ano-ano pa. Syempre po, saan pa ba? Dito po sa inyong programa, ating programa. Ito po ang Showbiz Now Na! Ang lakas na naman po ng ulan, mag-ingat po tayo mga kapatid. Huwag na po tayong makiuso pa sa sakit, mahirap. Alam niyo po, ngayong mga panahong ito, magbasa ka ng mga pahayagan, tumutok ka sa social media, makinig ka sa kwentuhan ng mga Pilipinong nagtitipon-tipon. Isa lamang po ang pinag-uusapan, yung tungkol sa issue ng mga nawawalang sabungero. 2-5 rin po ang paglabas ng mukha ni na AA, Mr. Atong Ang at Miss Gretchen Barreto. Sa totoo lang, kahit siya ang kaluminga ngayon. Ika nga nila, actually, viral si Gretchen Barreto. Mismo. Kahit ano, tingnan mo, mga pahayagan, headline, loob sila pa rin. Tapos mag-social media ka, kahit saan sila po ang pinag-uusapan. Siyempre po ang hinihintay natin kasi ang dami-dami na pong pinagsasabi nitong tinaguriang whistleblower na si Dondon na mas kilala ngayon sa pangalang Totoy, alias Totoy, tungkol po sa mga nawawalang sabungero. Nakapaglatag na po ng kanyang saloobin si AA, si Mr. Atong Ang at ang kanyang mga abogado, pero may hinihintay pa pong boses ngayon ang sambayanang Pilipino at yun ay walang iba kundi si Gretchen. Yes. Kailangan malaman natin. Di ba na yung huli nga natin pag-uusap, dapat magsalita. Pero sabi nga natin, hindi muna may inaantay. Ito na yung pagkakataon. Ito na yon. At na. sabi nga po namin, uulitin namin, sino po ba ang pinakamasarap na isangkot sa ganitong issue kundi ang isang sikat na personalidad na tulad ni Gretchen. At sa pamamagitan po ng
ng kanyang abogado na si Attorney Alma Malyonga. Nagpahayag na po ng kanyang saloobin ngayon si Gretchen Barreto. Nung una po, suspect pa lamang sila ni Mr. Atong Ang. Aba ngayon, ang lumalabas sa mga aligasyon nitong si Dondon alias Totoy, sila ay mga mastermind na. Nag-level May up. kinalaman na sila Oo. sa mga nawawalang sabungero. Correct. Anong masasabi mo? Ay naku, tama lang yung sinasagot unti-unti sa mga pahayag ni Gretchen Barreto na dinaan kay Attorney Alma na sinabi niya wala siyang kinalaman dyan. Wala. Wala Oo. siyang kaalam-alam sa mga bagay-bagay ng mga nawawalang sabungero. Diba? Na siya ay idinamay lamang dahil sa pagiging malapit niya kay AA, kay Mr. Atong Ang, nang dahil lamang sa sinabi pa nitong si Totoy na natural, alam niya 100% dahil magkatabi silang natutulog. Meron pang sinabi, Ma'am Gretchen, palasimba pa naman kayo, nagdarasal kayo, madalas kayo magdasal, baka naman gusto niyo akong tulungan, matindi po itong laban na to para mapatunayan natin kung anong katotohanan. Sabi pa. Ikaw, grabe, anong oo. masasabi mo? Okay. Naku, ako talagang sa unang sinabi niya yun nung una siyang lumabas, hindi talaga ako naniniwala sa kanya. At least nakikita natin si Gretchen kung minsan na may hawak na manok, nakatabi tumatalpak, so katabi si Mr. Atong Ang. Pero ibig sabihin ba yun pagkaganyan kasama ka na kaagad doon Ang sa mga sabi ni Mr. Atong Ang, yun ay parang bahagi ng promo. Di ba? Parang promotion, parang ganon. Ito po ang maliwanag na sinabi ni Gretchen sa pamamagitan po ni Attorney Alma Malyonga. She did not operate the sabungan. Wala po siyang kinalaman sa operasyon nitong pitmaster na ito, itong tinatawag na sabungan ni Ginoong Atong Ang. Hindi po siya talaga nag-participate sa isabong. Kahit minsan naman talaga, hindi ba? Hindi naman natin wala. nabalitaan. Correct. Napakawala siya ng manok. No, at saka nakikita mo siya sa sabungan. Correct. At ito po, inamin to ni Gretchen, isa lamang po siya sa mga investors. 2 po sila na investors dito sa game na ito. Sa isabong na yan. Yung ba, meron ka na bang kinalaman kapag kaganon? Ang sabi niya, kahit isang meeting tungkol sa mga nawawalang sabungero, wala po siyang dinaluhan at wala po siyang alam tungkol dito. Yan. Bakit siya ngayon ay gagawing mastermind? Yun naman yun, di ba? Oo, at nakakaloka talaga. Talagang pilit na inilalapit talaga siya. Ipinapasok talaga siya. Nakitang-kita naman natin na talagang wala, nagulat talaga siya. Bakit ako napasama dito? Nakakalungkot lang isipin, wala siyang kinalaman sa operasyon ng sabungan. Hindi rin siya nagkaroon ng partisipasyon sa isabong. At wala siyang kinalaman tungkol sa mga meeting-meeting sa mga nawawalang sabungero. Idiin ka ba? Di ba? Napakasakit nun. Ito ay isang aligasyon na talaga namang walang basihan. At nag-iba na ng salita ngayon, yung Totoy. Wala na raw siyang alam ngayon tungkol sa partisipasyon ni Miss Gretchen Barreto dahil nawala daw ang kanyang mga dapat ay resibo at ebidensya. Ayan na naman. Ayan yung diba? sabi ko. Di ba? Pag malalim na ang tanungan, mawawala na lahat din. Ninakaw daw ang kanyang 17 cellphone. 17, ha? Pati daw ang cellphone ng kanyang misis at pati raw ang iPad. ng kanyang anak. Ng kanyang anak. Ano ngayon ang mailalabas niyang mailalabas niyang ebidensya. Alam mo, diba? dapat ito, si Totoy, dapat bago ka magsalita, dapat ready ka Diba? Gano'n naman sa korte diba? Kasi hindi mo alam kung bigla Ebidensya, ka lang laban sa ebidensya yan. may ebidensya ka dapat. totoo Hindi yan. yung daldal ka lang ng daldal. At eto pa po mga kachika at mga kapatid, nung nakarang eleksyon po ay kumandidato itong si Dondon, si Totoy. Humingi pa siya ng ayuda para sa panggasto sa kanyang kampanya kay Mr. Atong Ang. At si Gretchen Barreto po talaga ay hinihingan niya, kinakalampag niya ng ayuda at tulong si Gretchen Barreto dahil sa isang rason. Kapag nagbigay daw si Gretchen, ilalabas ang kanyang pangalan dun sa mga sinasabing mastermind. Ayan. Ang ginawa po ni Gretchen, hindi siya nagbigay. Binlock niya itong si Totoy. Bakit siya magbibigay, sabi ni Gretchen? Wala naman siyang ginagawang masama. Tama. At wala siyang alam sa kung ano mang ibinibintang laban sa kanilang dalawa. Tama. Diba? Oo, napakaganda ng mga lumalabas talaga kung iisipin natin yung kwento talaga. Umiikot lang kay Totoy sa kanya mga kwento. Ang laban din sa kanya.
Puro salita lang niya. At saka nakikita mo naman, lumalabas siya ngayon, kita mo humingi pala siya ng campaign money dito kay Gretchen Barreto. Tignan mo, ang mga Kailan sinasabi lang niya- yun? Kaya nga, Kailan nung lang nakaraan yung na eleksyon? Correct. Mayo lang Mayo yun. lang. Tapos nagsalita siya, June. Oo, Diba? tapos ng eleksyon. Oo. Ba't binigyan ka pa ng 12 million ni AA? Tapos si Gretchen, hinihingian mo. Di buo pa rin pala yung pakikipagkomunikasyon mo sa kanila. Oo. Tapos ngayon, ganito ang maririnig ng sambayanan na sila ay mastermind sa pagkawala ng mahigit na 100 daw na sabongero, hindi 34 lang. Makita mo. Hindi. Ay, grabe. Dinagdagan niya pa. Oo. Pero maliwanag yung paninindigan ni Gretchen Barreto na yung mga pamilya po na nawala ng kanilang mga mahal sa buhay dahil dito sa issue ng mga sabongerong nawawala. Yan po ay mula sa puso. Gusto po niyang matapos ito. Gusto niyang ito ay maresolbahan at makita talaga at mabigyan ng hustisya itong mga pamilyang nagdadalamhati Oo, ngayon. nakikisimpatya siya sa Oo. mga namatayan at Totoo nawala yan. ng pamilya. Correct. At siya po, si Gretchen mismo ang nagsabi sa kanyang abogado na makikipag-cooperate po siya sa investigasyon ng DOJ o kahit saan pa po ito makarating dahil siya po ay nakikisimpatya sa mga pamilya na nawala ng mahal sa buhay ng dahil dito sa aligasyon nitong si alias Totoy na sila daw po ay pinatay sa pamamagitan ng pagbigti at lumawit ng dila at kapag umihina ay ilulubog, ililibing naman sa taal. Oo, Di sa ba? Lake. Nakakalungkot ito. Nakakalungkot po talaga ito. Ang gusto ni Gretchen ay maimbestigahan talaga ito at malaman talaga ang katotohanan at matuntun kung sino talaga ang mga mastermind dito sa krimen na ito. Oo, at saka nakikiusap din siya sa publiko na wag Wag husgahan, siyang no? husgahan ng madalian kasi dadaan nga ito sa maraming proseso kaya antayin daw natin. Tsaka nakakaawa si Gretchen ngayon. Ipinapako siya sa krus nang wala man lamang kalaban-laban nang dahil lang po ba sa mga pinagsasabi nitong si Dondon alias Totoy, maniniwala na ba tayo agad? Ngayon nga nagkaka-X na ang kanyang mga salita. Oo, at saka di ba na, kini-question nga ito si Totoy. Saan ba ito nanggaling? Oo. Sino ba ito sino ba itong Sino ba whistleblower siya? na ito? At nag-due diligence ang mga abogado ni Mr. Atong ang napag-alaman na siya pala ang maraming criminal cases. Oo. Kaya paano sabi ni ba? Mr. Atong ang hindi po kami mga kriminal. Kaming lahat po dito sa grupo. Kami po ay matitino namang tao. Wala po kaming ganyan. Kaya ayan na malinaw isa lamang sa mga investors ng tinatawag na alpha members. Itong si Gretchen Barreto. Investor lamang po siya. Nakikita natin siya na nagtatalpak ng manok, nagbibitiw, pero wala po siyang kinalaman Sa operasyon. sa kanyang konsensya, sa puso at isip niya, sa operasyon nitong sabungan at lalong wala po siyang kinalaman sa pagkawala ng mga sabungero na ayon dito kay alias Totoy ay nandun daw po at inilubog, inilibing sa lawa ng Taal. Nako, nakakalungkot ito. Ang kwentong ito napakalalim. Ang laking dagta nito sa pangalan ni Gretchen. Oo, talagang dinungisan niya ng gusto. Ako man, ang hihingin ko dito talaga, thorough investigation. Oo. Kailangan talaga at nananawagan siya na wag po siyang husgahan agad-agad dahil sabi mo nga, napakahaba pa po ng dadaan ang proseso nito. Yes. Nakakalungkot, no? Yung mga ganito kay Gretchen. Yung tahimik na tao na sino mag-akala 2 years ago tinapos na nagsarado rin. Eto na, ba't biglang lumabas ito na? At mula sa pagiging suspect, sila ay mastermind pa ngayon. Diba? Samantalang wala naman siyang partisipasyon. Maraming salamat po kay Attorney Alma Malyonga, ang legal counsel po ni Gretchen Barreto, na kahit paano, hindi man si Gretchen ang nagsalita, ay parang siya na rin dahil ang boses po niya talaga at opinion ang hinihintay ng ating mga kababayan. Correct. Yan yun. Sana maimbestiga ng gusto ito na lumabas po ang katotohanan. Ano ang kanta na ibibigay mo kay Gretchen Barreto? Ay, di kakantahan ko na lang siya na, wala kayong karapatan na ako ay huhusgahan. Pakatarungan. Oo. Imelda Papin. Oo. Sige. Wala kong kasalanan, bakit pinagbibintangan? Dapat kayang kamuhian ang tulad kong mahirap lang. Yung mahirap lang, hindi kasama yan. Sa issue. May tao bang sadyang ganyan? Hinahamak ang sinuman
pag-aapi kasiyahan, bakit kaya sila'y ganyan? Ito na yan. Refrain! Walang silang karapatan Tsan, tsan, tsan. na ako ay paratangan, bagkat sila'y walang alam sa tunay kong wala kong kasalanan. Ay, nako. Pero bagay na bagay yung kanta. Oo, Klaro. dapat talaga. Huwag siyang husgahan ng Oo. walang kalaban-laban. Kaya nga Naman. sinasabi ni Ate Mel Okay, alam totoo niyo ba yan. Eto po, mga kachika, mga kapatid, alam na po nating lahat na nagluluksa po ang buong showbiz ngayon at ang marami nating kababayan dahil sa pagpanaw ng isang kasama sa hanay, isang kaibigan, isang manager, at isang tunay na tagapagtanggol ng kanyang mga alaga. Tama. Si Manay Lolit Solis. Kakaiba po ang gagawin naming tribute sa kanya ngayon dahil meron po siyang bilin na huwag kayong malulungkot, huwag kayong iiyak pag ako'y nawala. Kasi yun ang personalidad ni Manay. Oo, ihatid natin siya sa pamamagitan ng magagandang alaala, magagandang kwento. Paano mo mariremember si Manay Lolit? Alam mo si Manay Lulit kasi talagang hindi ko yan makakalimutan kasi siya ang aking tagapagtanggol. Okay. Oo. Kasi alam mo naman, 'di ba, dati marami sa mga press ko, 'di ba? Marami sa mga hawak ng mga talent niya eh. Siyempre pinapapress ko niya 'yon isa-isa. Ngayon pagka nandun na ako, sasabihin niya, "Oy, si Wendell, alika, papasukin niyo 'yan. Ano kuya, akong bahala diyan." Ganun siya ka bilang kaibigan mo siya, ganun niya ka protektahan. Kahit wala sa listahan ng mga invited, papapasukin ka niya. Of course, nais muna nating pasalamatan ang kanyang mga alaga. Nangunguna sa listahan, si Senator Bong Revilla, si Congresswoman Lani Mercado, si Boyet De Leon, si Lorna Tolentino, si Paulo Contis, di ba? Si Senator Lito Lapid. Ay, hindi niya alaga si Senator Lito Siya Lapid. lang ang tagapamahala pagka may Hindi, kinontra nga niya nung huli. Ganun. Dahil nauugnay kay Lorna. Si Lorna ang alaga niya. Pero nakakatuwa kay Manay, kilalang kilala po siya doon sa linyang Andatong. Ay, oo. Di ba? Kahit saan magpunta, Andatong. At talaga pong nanghihingi siya, nanghaharbat siya. Kanya din yung salitang harbat. galing Walang sa ibang kanya yun. makakaangkin yan. Pero alam niyo po ba, mga kachika, yung mga nahaharbat po niya, ipinamamahagi din po niya sa mga manunulat na hindi masyadong nabibiyayaan. Hindi siya marami. Ay, Oo, hindi, ibinibigay niya yon. Dahil kailangan pa ba ni Manay Lolit ng karagdagan sa kanyang kayamanan? Ay, naku. Napakayaman hindi, ni Manay. Kasi yung paghingi niya, pabiro lang yung pero pag tinutuo mo, edi thank you. Oo. Yun lang naman yun sa kanya, di At may ba? pamimigay na naman ako, di ba? Ay, di ba? At saka sa kanya nga nagsimula yung ano nga ba yun, yung regalo sa kanya. Anong tawag mo ano yun? Kunwari, yung i-rehash niya. Kunwari, niregaluhan mo siya ng bag. Hindi ko naman type itong bag na to. Pag may nag-birthday, yun naman ang i-regalo Oo, niya. hindi niya tinatanggal Hindi nga yung naman, sayang nga naman kung, di ba, kung di pakikinabangan. Hindi niya tinatanggal yung presyo. Hindi niya, pati yung pangalan. Ay, Manay, para pala siya, hindi, para sa'yo na lang yan. Di ba? Ganun siya, Ganun siya, nagsishare siya talaga. Sa maraming pagkakataon po, ako lalo na, labas si Romel at saka si Wendell, ako po ay nakatunggali ni Manay Lolit sa maraming pagkakataon. Katulad nung kapag napipisil natin na pansinin si Paulo Contis, di ba? Na kanyang alaga. Nagagalit siya, ganun siya ka-feisty, at ganun siya kaalaga sa kanyang mga minamanage. Na natural lang yun kasi siya ang manager. Pinakikipagpatayan niya talaga. Oy, bakit niyo sinisiraan si Paulo Contis? Bakit niyo, ano ba, naiinggit ba kayo sa akin? Mga ganon. Ako daw lalo na. Ano ba yung kinaiinggit mo sa akin? Nakakalimutan ni Manay Lolit yung kwento natin kay Paulo. Sa kanya rin galing. Oo nga, tama. Yung kwento Yan natin rin. tungkol kay Lorna. Sa kanya rin Yan galing. Matatawa ka na lang Oo, talaga. Yan ang matatawa yan ang ka. ano. Pero alam mo, nung nagsimula ako bilang manunulat, dekada 80, isa siya sa mga nagbukas ng pintuan sa akin para sa showbiz. Yung iba kasi, hindi agad-agad na magiging mabait. Tama Mabait nga. sa mga baguhan. Siyempre, baguito ka. Wala ka pa namang mai-interview, di ba? Oo. Hindi ka pa naman lalapitan ng mga artista. Wala ka pa namang napupuhunan. Di ba? Kundi wala ka pa rin napapatunayan. Correct. Siya ang magsasabi, "Oy, LTL ka, magpa-interview ka sa kanya." Baguhan siyang writer. Oo, ganun siya. Ganun, oo. Bibigyan kayo ng chance. Oo. Yun eh.
kahit sino. Ismeng, sasabihin niya kay Ami Austria. Austria. Ismeng, magpa-interview ka sa kanila. Mga baguhan silang writers. Yun ang maganda. Hinahawi niya ang daan para sa mga baguhang manunulat. At marami rin kami pagkakataon, nagkakontrahan. Lalo na nung umalis ako sa Take It Per Minute. Hanggang doon lang ang title Take It Per Minute Walang kasunod yun Wala na. Kasi may maaalala tayo. Wala. Mas magaling daw siya sa inyong dalawa. Hindi ako papayag. Diba? Noon yun po ay tumagal lang siguro ng mga 3-4 na buwan. Yun. Pagkatapos po noon ay nagkaroon na kami ng pagkakataon ni Manay Lolit na mag-text na ulit at magkausap. Nung one time, at alam niyo ito, ang sabi niya, Christian, gusto kong painting. Malalaking bulaklak na pula. Ilalagay ko lang sa kwarto ko at titingnan ko palagi. Nagpahanap ako kay PJ, kay Richie. Nakakita na ako. Kabsat, meron na akong nakitang painting na pula na mga bulaklak. Sabi niya, Kabsat, wag mo na ipadala. Maiiwanan ko rin naman yan. Humagulgul siya, nagtaka ko. Bakit Kabsat? Namatay na si Jok, yung mahal niyang aso. Sabi niya, namatay na si Jok. Sabi ko nga, kaming dalawa na sana, sabay. Pero nauna si Jok. Umiiyak siya ng iyak. Alam mo ba, ang inaalala niya yung mga aso niya. Of course, mahal niya ang kanyang mga anak, sina Sneezy at Sloopy at ang kanyang apo. Pero lagi daw niyang naiisip, paano kung kapag nawala ako, buksan ni Mel yung gate, maglabasan yung mga alaga kong aso. Saan na sila mapupunta? Ganun kaganda ang kanyang puso. At may naalala akong kwento. Sabi niya, alam mo ba, Kabsat, yung nanay ko, ang liit-liit pa ng kinikita ko noon. Nagko-column lang ako, wala pa akong ganong alagang artista. Wala pa rin mga press con noon, wala pang mga gibsingan, wala pang envelope. Diba? Sabi ng nanay ko, Lolita, ang gusto ko pagka namatay ako, yung bang napapanood ko sa pelikula, yung merong tent, tapos ilalagay yung kabaong na ganun, unti-unting ibinababa sa ilalim. Sabi niya, nangharbat ako talaga ng nangharbat. Nanghingi talaga ako ng pera para makaipon ako, para mabigyan ng decenteng living ang nanay ko. Sabi niya, naalala ko yun lagi-lagi, yung ganun siya magmahal. Kapatid niya, si Ate Evelyn, may cancer. Sorry po Nasa Las Vegas kami, laban ni Pacquiao. Kumain kami. Sa Ate Evelyn, inaalalayan niya talaga. Siya gumagastos talaga sa pagpapagamot, pati sa mga pamangkin niya. Inaalalayan niya. Maraming kwento tungkol kay Manay Lolit. Siguro po sa inyong isip ngayon, ang naiwan, arbatera naman yan Oo nga. Diba? Pero kung Taray-taray naman Pero yan kung lubusan yung makikilala si Manay Lolit, talagang mamahalin niyo talaga. Oo, yayakapin niyo po siya at ipababaon niyo po sa kanya ang inyong pangunawa at pagmamahal. Kasi hindi niyo po siya kilala ng personal. Madali pong humusga, lalo na kung wala naman tayong alam tungkol sa buhay ng ating kapwa. Pero kami na po ang nagsasabi sa inyo, napakalaking kawalan po sa hanay ng mga manunulat ni Manay Lolit Solis. Ang kanya pong pakikipagkaibigan, ang kanyang pakikisama, ang pagtatanggol niya sa kanyang mga kapwa writers at sa kanyang mga alaga, wala na pong kakambal pa doon. Sa totoo lang. Tama. Ganun siya. Yun siya. Kaya, ano kasi ang puso niya Malambot talaga yung puso, lalo na sa mga baguhan ng mga writer. akala mo lang mataray, Ay, matapang. puro hindi. Ay, katulad yun, nang nagkaroon ng controversial nga si Consiela Alfred Vargas, talagang sabi niya, sige, magpa-interview para masabi mo kung ano yung lahat sa loob mo. ng alaga niya. Lalo na, alam ko, isa sa mga ikinalungkot niya nitong mga nakaraang buwan at makaraang linggo, yung pagkatalo ni Senador Bong Revilla. Masyado niyang dinamdam yon. Kasi syempre, bilang pinakamamahal niyang anak-anakan, gusto niya sana magtagumpay ang lahat. Pero siya naman yung nagbibigay ng magandang katwiran para hindi masyadong malungkot si Senador Bong. Talagang isa yon, alam ko yon, sinasabi niya yon. Ang barometro ko para tawagan ko si Manay Lolit o i-text ko, yung column niya sa PSN, may kopya po ako araw-araw. Kapag maganda ang kanyang kondisyon, tinetext ko siya or tinatawagan ko at sumasagot siya. Pero kapag ang sinasabi niya sa column niya, hirap na ako, gusto kong bumangon, nahihilo ako. Masarap ang pagkain pero hindi ko makain kahit tikim lang.
Gusto kong lumabas pero hindi ko kaya ang katawan ko. Nagdadialysis po kasi siya. Nung una, once a week lang. Naging 2, naging 3. So syempre para ka daw hinampas ng mga kalaban. Oo. Pagka daw natapos yung Hindi dialysis. siya makatayo. Oo. Hirap na hirap po siya talaga. Kaya sabi niya, gusto ko nang magpaalam. Kasi nagawa ko na naman ang lahat ng pangarap ko. Narating ko na. Ibinigay na sa akin ng Diyos yung lahat ng hiniling ko. Ano pa ba ang kailangan ko? Hirap na siya nung bandang huli talaga. Oo. Gusto na niyang magpahinga. At ngayon nga, wala na po siyang sakit na mararamdaman. Wala nang ingay. Wala nang kahit ano. Wala nang bashing. Wala nang kung ano-anong komento kahit hindi siya kilala. Tahimik na po siya ngayon. Ang pinakamahalaga, yung wala na siyang sakit na nararamdaman. No more pain. No more pain for Manay Lolit Solis. Huling paalam kay Manay. Ay nako, kay Manay Lolit, maraming salamat sa palagi mo pag-aalala sa akin. Kasi ito every Sunday kasi magte-text kami palagi niya. Every Sunday lang yun, hindi yung buong linggo, every Sunday lang. Kaya maraming salamat Manay at talagang kahit noon hanggang ngayon talagang kahit may sakit ka na, tinatanggap mo pa rin ako at talagang maraming salamat paalaala mo palagi sa akin. Okay, and Romel? Manay Lolit, kahit hindi tayo masyadong nagkasama, sana nabigyan ako ng chance na makilala kita ng malaliman. At Manay, bilang panghuli, may mga pagkakataon na napipitik ko ang mga alaga mo, nagagalit ka sa akin, nasasaktan ka, at nauunawaan ko kung saan ka nang gagaling. Natural lamang mga alaga mo sila, pinuproteksyonan mo. Ikaw yung manok na nandyan ng mga inakay mo. Natural lamang na alagaan mo sila. Pero ang ipinagmamalaki ko mula noon hanggang ngayon, hindi nawasak ang ating pagkakaibigan nang dahil lamang sa pagkokontrahan ng ating opinyon. Maraming salamat sa pagpapatapang sa akin, sa maraming bagay akong dapat ipagpasalamat sa iyo na alam kong bit-bit mo ngayon. Mahal ka namin at gusto kong pasalamatan si Salve Asis, si Gorgie Rula. Sobrang salamat sa inyo dahil nitong mga huling panahon na si Manay Lolit ay halos hindi na makakilos. Kayong dalawa yung naging tungkod niya. Naalala ko noong panahon ng pandemya, hindi ka pumayag na kami hindi mabakunahan. Ipinakipaglaban mo kami, pati ang driver ko. Talagang sinabi mo, kung mamamatay ang isa, mamamatay ang lahat. Kung mababakunahan ang isa, mababakunahan dapat ang lahat. Sa concern, yung malasakit mo sa amin, maraming salamat sa halakhakan, sa tarayan, sa tawanan, pakibitbit mo sa kabilang buhay. Dalangin namin na sana ay magkita-kita na kayo ng mga mahal mo sa buhay na matagal mo nang namimiss. Hindi kami magpapaalam ngayon hanggang sa muli lang. Dahil sabi nga, bawal ang goodbye. No, bawal ang goodbye. Maraming salamat, Manay Lolit. Mahal ka namin. Mahal na mahal. Thank you so much. Ayan. Kailangan maganda raw ang pamamaalam. Kasi ayaw niya talaga yung... Ayaw niya malungkot kasi eh. Nakita mo na bang umiyak si Manay Lolit? Wala, hindi. Parang hindi ko pa rin matandaan, umiyak siya. Siguro Oo. umiiyak ka pero hindi nagpapakita. Yun ang kanyang katapangan. Muli po ang aming pakikidalamhati sa lahat ng mga iniwan ni Manay Lolit Solis, lalo na sa kanyang 2 anak, sina Sneezy at Sloopy. Mga anak, ang aming taus-pusong pakikiramay. Okay. Ang hirap magsabi ng sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Ito ang showbiz. May nakangiti, may malungkot. Ayan, itong maskara. Ito ang 2 Oo, maskara ng showbiz. Kanina lamang tayo nalulungkot sa pagpapaalam kay Manay Lolit Solis. Ngayon magpapatawa naman si Wendell. Okay. Naku, itong pag-uusapan natin, isa siyang showbiz personality. Sikat. Sumikat talaga ito ng husto. At talagang sa pagsikat niya ng husto, talagang hindi ko alam kung saan niya naidala ang pagsikat niya. Siguro na ilagay niya dito sa tuktok ng ulo niya. Saan yan? Oo. Kasi di ba meron iba talagang sumisikat yung parang baliwala. Pag sa, sikat ka, hindi naman ako sikat. Hindi, at saka Oo. hindi natin nakakakitaan ng pagbabago. Ayan. Ito kasi yung showbiz personality na itong pag-usapan natin. Talagang yung unti-unti siya nagbabago na simula. Unti-unti Dumausdos.
Okay. Unti-unti siya nagbabago ng simula. Kasi marami naman nakakaalam at nakita kasi kung saan siya nagsimula. Ito ba yung hindi natutuwa pag walang ipinapahiya? Ay, oo, talagang ano niya nakatalaga yun eh. Parang Nature na niya. nasa nature niya na yung ganyan. Na gusto niya muna siyempre may doon siya ipapakinggan. Naturalesa. Oo. Oo. Kaya ito siya, alam mo ito, sa ngayon, di ba, sikat na sikat siya. Pero marami din ang nagagalit sa kanya. Pero, kukontrahin ko yun ala na siya sa ituktok ng Tatsulok, nararamdaman na rin yung pagbaba ng kanyang popularidad. Ayan. Yun Kaya ang si- akin. Kaya siguro ngayon niya kaya tama ka nararamdaman niya na ang pagdaus-dus niya. Kasi Unting dumausdos. Oh. Kasi di ba, nung bumabagsak na, kaya siguro umaano naman siya, bumubula na naman ang bibig niya. Ay, lagi Oo. naman. Nag-iingay. Talaga nag-iingay naman siya kasi di ba, itong lately na, di ba, parang tumahimik Ba't siya binabash? Oo, ito na nga kasi nga, yung mga kapwa niya, taga-member ng LGBTQ, talagang nilalait niya. Oh. Kasi ang gusto niya kasi parang feeling niya kasi nga, ay, ako lang may alam dito, no? At Siya ako ang lang, laging tama. ako ang laging tama dito. Kaya Ay. dapat makinig kayo. Itong mga matatandang Becky na ito, Oo. sabi niya ng Kilala ko ganon. na yan. Oo. Kilala ko na agad-agad yan. Sabi nga itong mga matatandang Becky, huwag nyo na sila itong pasinin kasi matatanda na yan. Ayan. Ano na yan sila eh? Parang Lipas na. lipas na husband na yan sila. Ang gusto niya, siya lang ang tingalain. Oo, kasi siya lang may alam, siya lang ang may gusto niya na sabihin, pag ano yung sinasabi ko, tama ito. So ito yung Laging mga... siya ang tama. Oo, matatandang bakla, mali pala ang mga sinasabi nito. Pero napapansin ko lang marami siyang nakakatapat lately Oo. Yung dalawang komedyante na ipinahiya niya. Mm-mm. Katapat yun. Kahit na ika nga natin maliliit lang ang nakakapuwing. Di Oo, ba? at saka Tapos yun, ito na naman. dalawa Uy, dalawa din Dalawa din, oo. Kaya ito, siyempre itong dalawang itong sinabihan niya man... Nirerespeto. Nirerespeto to, itong matanda ito. Pero hindi nagsasalita against sa kanya. Ang nagsasalita, itong mga galamay nito. Oo. Kaya binabanatan siya sa pamamagitan ng social media. Ayun. Kaya Ang binabash ayun, nga. oo, Oo. nakakarating sa kanya ngayon, di ba? Tapos parang gusto niya naman parang dinadivert niya naman ang kwento tungkol dun sa mga sinasabi niya dun tungkol sa mga dalawang matanda na ito. Dinadivert niya naman dun ngayon sa isang aktor. Ang isang aktor naman ngayon ang inaano niya. Ay, sinabi niyang nalaos. Oo, yung nalaw siya kung hindi daw dahil sa kanya. O yun na naman, kung hindi dahil doon sa kanya. Nakipag-love team lang hindi daw sa isang nakilala. sikat Kaya na actress. Oo. Oo, hindi Kaya- na raw siya pinapansin. Kaya sabi niya, kaya nakilala ka lang kasi nakipag-love team ka sa akin noon. Sabi niya ng ganun. Aray ko. Nakakaloka Alam mo, naman ang yun. kwento talaga, no? Alam mo Oo. yung umiikot lang talaga. Pero ang alam buhay. mo, ang dami-dami ibinabato sa kanya talaga. Binigyan ka lang ng maganda-gandang kapalaran. Laitera ka na, ganon. O, di ba? Kaya nga eh. Nakakaloka. Kaya iwan ko sa kanya kung kailan kaya sa titigil nito. Kasi Palagay mo may pagtigil? dapat tumigil na siya. Kasi kung hindi siya tumigil, talagang dadaos doon sa pababa. Unti-unting dumausdos. Oo, kaya dapat talaga tumigil na siya eh. Tandaan natin, Oo. ang hagdan may dalawang pakay, akyatan at babaan. Ayun na. Di ba? Oo. Yun. O, magbigay ka na ng clue. Ay, nako, itong clone nito, napakabilis lang ito. Malaman kaya agad to ni Tita S. Kaya sinabi ko. At ni Wating-Wating. At ni Wating-wating. Daddy Dance. Oo. Ah. Basta, ang masasabi ko lang, hindi sa mayor. Ano susunod sa mayor? Malaman kaya ito ni Malubukid? Ay, naku, maraming salamat. Si Malubukid kaya maano to? At saka, ay, iwan ko naintindihan ito ni Anthony Rotondo. Anthony Rotondo. At saka ni Amelia. At saka ni Amelia. Amerikano kasi. Manugang ko. I'm sure translate ngayon ni Amelia ito. At saka Oo. alam mo, iba pala talaga pagka yung Inglesera ka. Kasi pati sa pagbilang pala, very slang ang ano mo. Paano ba Kasi siya nagbilang? kinuna kami ng picture, di ba? Kinuna, one. Parang Two. may slang. Two. Three. Yung mga ganun talaga. One. Two. Wow. Three. Three. Yung dila. 3. Mga ganun talaga pala, no? Pagka, Siyempre, likas sa kanila yun. Oo. Kaya- Sabi ko, you please talk to Anthony. Kasi he likes you. Tsaka mga pinsan ko, sila Ato, di ba? Sila Alvin, sila Ruel. Sabi niya, what is your name? I'm Anthony Retondo. Sabi niya, oh, Retondo, like Rotonda, welcome. Sabi niya.
Nakakaaliw Kaya talaga. siguro ito alam ito ng mga pamangkin mo at saka mga pinsan mo itong hindi Naku, si mayor. Anjing pa, Mariose. Joyo nila. Ayaw nila. Diba? Lalo sila Rene De Leon, ayaw na Ay, ayaw. oo, ayaw. Siyempre, Teka muna, naranasan nila yun. ano yun? Kung di siya ang mayor, ano siya? Siyempre, ano bang susunod na mayor? Alang man councilor. Di siyempre, mag-vice ka muna. Oo, bago kang Ikaw naman, anong clue mo? Araw-araw natin siya napapanood. Okay. Diba? At talagang iba rin ang kulay ng buhok nito. Children brand. Ganon. Diba? Naku. Napakadali naman ang ano Maganda natin. ba? Ay, nako, wala siyang ganda. Ay nako, mga kachikat, mga kapatid. Kailangan nyo pa po ba ng clue? Spoon feeding na ang ginawa namin. O, di ba? Wala na pong mauupo sa inyo ngayon sa row 4 na katabi ang mabahong basurahan at walang Electric fan. pasok na sa bangayan. Di ba naman? Kaya naman. Mag-subscribe na po kayo, mag-like, mag-share at pakisama na rin po ang aking Romel Chica Vlogs. Maraming salamat po. At Siyempre, wala kayong dapat gawin kundi hit nyo lang ang bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong upload na videos ng SNN. At ang palagi kong pinapaalala sa inyo na please, don't skip. At supportahan nyo ang aming Showbiz Now na official. Ito yung aming TikTok. yun. Maraming salamat pong muli mga kachika sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal. Kayo po ang aming inspirasyon. Sobrang salamat po mula sa puso, mula sa amin ni na Romel at Wendell. Hanggang sa susunod na sultada po ng inyong programa, ating programa. At ito po ang Showbiz Now. Maraming salamat po. Wala kayong Sila. karapatan. Hindi, tama yun. Wala kayong karapatan. na ako ay Ako ay yung paratangan. Pagkat sila'y walang alam. sa tunay tunay kong kong pinag pinagbulan.